PH Uda. I directly messaged her and she replied as well. I think her story is very inspiring. It shows how much she worked hard for this title and how strong-minded she is. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. At nagbigay nga po ng kanyang statement or opinion reaction itong nanalo dito sa Miss Cosmo 2024 na si Ketut Primata Julia Street, na kung saan ay hinangaan niya at pinuri si Atisa dito sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe Philippines 2025. Subalit yung tanong natin ay nanghinayang nga ba ang Miss Cosmo kung bakit hindi pa nila kinurunahan si Atisa gayong umaani siya ng international popularity dahil sa kanyang pagkapanalo at marami nga ang na-inspired. At isa na nga dyan itong CEO ng Miss Universe na si Anja Kratotip, na pinuri niya itong si Atisa dahil sa kanyang perseverance at yung kanyang pagpupursige until maiwi niya yung corona ng MUPH. At ngayon sa tingin ko mga kapolitika ay deserve naman ni Atisa na pagbigyan dito at tila ba hindi naman tayo nabigo dahil ngayon marami ang nakakapansin sa kanya. Even yung mga international pageant vloggers ay napapansin na yung tinatawag na winning glow ni Atisa. Kung kaya ngayon ay hindi natin maiwasan na magtanong dito sa Miss Cosmo kung sila ba ay nanghinayang kung bakit hindi kay Atisa ibinigay yung corona dahil mas popular pa nga ngayon itong si Atisa. Kahit dito lang siya sa Pilipinas nanalo ay mas pinag-uusapan siya, hindi lang ng mga Pinoy kundi pati yung mga karatig bansa dito sa atin sa Southeast Asia, especially yung Indonesia, yung Vietnam, at the same time sa Thailand. Pinag-uusapan rin po itong si Atisa, and in fact meron nang nag-volunteer sa kanya na isang Thai na magbihis sa kanya doon sa Thailand para sa Miss Universe 2025, at napansin rin po siya ng mga Latinas na marami ang nagsasabi na bakit daw itong mga ipinapadala natin sa mga international pageant ay mga mistisa daw, hindi daw puro dugong Pinoy. So ito ay isang simbolo or ito ay isang senyalis na napapansin na po talaga itong si Atisa sa mga international stage, which is maganda po yun mga kapolitika para mapalawak yung kanyang popularity at malaki po ang impact niyan sa maging desisyon ng MU 2025. But on the other hand naman is marami rin ang mga nagsasabi na baka gagamitin si Atisa for popularity. Wag naman sana pong mangyari yun dahil nadala na po tayo doon sa mga nakaraang Miss Universe pageant na kung saan ay ginamit yung ating mga kandidata para sumikat at for their own gain, which is ayaw na nating mangyari yun sa kinakaharap. At yung aking maging payo sa ating mga kabayan ay suportahan na lang po natin itong si Atisa manalo, pero wag na po tayong gumastos ng libo-libo dito sa kailang mga botohan, at tama na yung maki-like tayo dito at maki-engage tayo sa kailang mga social media, pero yung gagastos pa tayo para sa mga botohan ay ibang usapan na po yun. Gayahin po natin yung nangyari dito kay Chelsea Manalo, na kahit hindi tayo gumastos ng malakihan ay naiuwi niya naman ang titulong Continental Queens. At the same time ganun rin po dito kay CJ Opiasa. Okay? So yun lang po ang aking maging advice. At dito siguro mga kapolitika, ako ay personally naniniwala na baka at this point in time ay nanghinayang itong Miss Cosmo kung bakit pinakawalan pa nila itong si Atisa Manalo, dahil ngayon ay mas popular pa itong si Atisa kung ikukumpara dito sa kinurunahan nila na si Miss Indonesia. Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.